umaga po sa inyong lahat. Kasama ko po ngayon si Yusek Hans at si Admin Arnel ng OWA. At ating pong sinundo yung ating kababayan na si Rodalisa Baltasar, isang 40-year-old na OFW from Qatar. No? Siya po ay isang domestic worker na deploy po natin ng 2021 at siya po ay tinulungan natin. Gawa po ng mandate ng Department of Migrant Workers na tutulong hindi lamang po sa OFW, kundi po sa kani-kanilang pamilya. Yun po ang ginawa po namin ngayong araw na ito. Ano po yung unang nasabi sa inyo, sir? Ano na pag-usapan? Tinanong namin kung ano mga kailangan niya, no? Nirespeto natin kung anong desisyon niya kasi isang masakit na pangyayari yung nangyari sa kanyang anak at tutulong tayo na mabigyan ng hustisya yung pagkakabaril sa kanyang minamahal anak. Sir, may kaso daw po si Rodalisa sa Qatar? Yes, oo. Meron pong kasong naisampa sa kanya pero ang kagandahan po noon, nagawan po ng paraan ng ating MWO at siya po ay binigyan ng exit visa at malaya po siyang nakauwi. Sa tulong po ng Department of Migrant Workers at ng OWA. Anong kaso mo, sir? Yun yung tinatawag nilang hurob, yung absconding dahil hindi po natapos yung original na contract niya at siya po ay umalis doon sa kanyang employer. Bakit daw po? May mga dahilan, no? At yun ay bibigyan namin ng kaukulang investigasyon kasi siya po ay documented naman at meron siyang ahensya na nagpadala sa kanya sa bansang Qatar at may mga bagay-bagay na iimbestigahan kami pagdating po sa issue. Tama po yun, no? Nakulong po siya sa Qatar ng halos 1 taon dahil nga po doon sa kaso ng absconding. Pero what is more important that you should emphasize, she was already given an exit visa. So ibig sabihin, pag binigyan ka ng exit visa, ano na yan, yung mga cleared na yon. Kasi, nasa, kaya nang siguro pag-uusapan na lang. Pero for now, I don't think that yan ang ating magiging priority. Ang priority natin ngayon, yung sitwasyon niya, i-address natin ang mga pangangailangan niya. Siyempre, nanay yan, nagdadalamhati, yun ang mas tutuunan natin ng pansin. Yung mga susunod na plano niya in the future, mas madali nang i-discuss yan after lahat na yung matapos natin sa kanyang pagdadalamhati. Kami na sa mundo. Bigay hahatid na natin siya doon sa kanilang bahay. In terms of tulong po, meron po ba kayo pabigay na specific, let's say, financial assistance? Nauna na tayo nagbigay ng tulong. Gabi pa lang, nandun ang OWA, DMW, nakapag-abot na tayo ng financial kaagad, and then lahat pa ng mga pangangailangan na. In fact, ngayon, nakapagbigay uli ang DMW and ang OWA rin may idadagdag pa. Anong year po siya nakulong? 2021 po siya na-deploy, 9 months po siya nagtrabaho doon sa kanyang employer at siya po ay na-deploy ng isang lisensyadong ahensya. After 9 months, dineclare po niya siya na hurob, no? Dahil nga nireklamo siya na absconding, kaya po siya nahuli at nakulong po ng halos 1 taon ng 2022. Saan siya napunta noon, sir, pagkatapos? After na makulong siya, may tumulong sa kanya, tinulungan siya at siya ay nakalaya at yon, nagtago-tago na siya habang naghahanap ng trabaho hanggang sa malaman ng ating departamento, hinanap natin siya at nakuha naman natin, tinulungan natin doon sa kaso, nabigyan nga ng exit visa katulad ng sinabi ni Administrator Arnel at naayos natin. No? Sa tulong na rin ng Qatar government at sa tulong ng ating mga ahensya sa gobyerno. Paano niyo nahanap, sir? Kung wala siya sa DMW po yung nakahanap? Opo. Ang DMW po natin at OWA nagtulungan para po hanapin at ibigay po yung kaukulang tulong po sa Ano kanila. naman yan? Kasi network naman natin, lalo na sa Middle East, malawak naman yung network natin eh. And kung merong hahanapin, kadalasan nakikita natin yan. Pero may bibili po bang aside from 100,000 tsaka pagsagot dun sa... Paano ulit? May bibili pa tayong assistance aside from 100,000 and assistance dun sa... Well, as we've said, kagaya ngayon, meron na ibinigay ang DMW, ang OWA, meron pang idadagdag doon sa ibinigay namin kagabi. And then aralin natin kung saan pang papasok na programa. Ang masisiguro lang namin sa inyo,
lahat ng pwedeng maitulong sa kanila, ibibigay natin. Magkano na sir total na bigay natin sa ito? Nakapagbigay ang OWA, magbibigay ng 50,000 and ang DMW din ang bigay. niya yung, kwan, Oo. yung mga tulong ng DMW. Well, nakapagbigay, as mentioned by Administrator Arnel, meron ng financial assistance na nabigay and then may counterpart ang OWA. And then, of course, yung funeral and burial expenses. Kanina, nagkukwento siya sa amin ng mga anak niya na may nag-aaral pang anak. So, Min Arnel naman ay nakahandang tumulong din sa kanila. At kami na rin sa DMW, pinag-utos din ni Secretary Toots Ople na tutulong tayo sa kinabukasan ng kanilang anak. And then, siya mismo ay dahil nauwi na siya, kinakailangan din ng trabaho. So, tutulungan din namin siya sa larangan na yun. Kung maghanap ng trabaho sir, tutulungan niya in scholarship dun sa Yes. Aside from yung nabanggit na, financial assistance, funeral burial, yun. Ilan po yung binubuhay niyong anak? Meron pa siyang 2 anak. May plano pa ba siyang bumalik abroad sir? Yun ay nasa sa kanya na rin. Yung empleyo naman can either be here or abroad, pero ang napag-usapan kanina parang dito muna, no? Dito muna. Dito muna. Nung po siya sa Qatar, nung natagpuan siya, sir, kumusta yung kalagayan niya? Bilang nagtatago kasi siya, sir, di ba? Oo, pero sumakli kailangan niya ngang umuwi. So, sabi ni Admin, may network talaga tayo ng mga Filipino community doon. Mahanap at mahanap siya. And then, of course, we na rin siyang patulong. So, natulungan naman siya. So, nagpunta muna siya sa ating kustodiya sa Migrant Workers Office at mula doon tinulungan. Kanina po siya particularly nag-stay, sir? Sa relatives ba niya sa mga ano? Dito sa Migrant Workers Office, itong mga huling araw bago siya umalis sa Migrant Workers Office. Pero bago niyo siya natagpuan, saan siya? Kaibigan niya, Oo, sa sa mga kaibigan niya, Pilipino sa na kaibigan niya. tumutulong din ng voluntaryo sa mga tulad nila na may mga problema.